Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na How did God allow Jesus to suffer? Or sa Tagalog, paano pinahintulutan ng Diyos na magdusa si Jesus? Kapatid kaibigan, tatalakayin ko ang paksang ito upang sariwain sa ating mga kaisipan ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo na ang tanging dahilan para lamang matubos at maligtas ang tao sa tiyak na kapahamakan na dulot ng pagkahulog ng tao sa kasalanan dahil sa pagsuway. Kapatid kaibigan, sa patuloy na pagtalakay ng paksang ito, ako ay magbibigay ng tatlong kadahilanan kung bakit pinahintulutan ng Diyos Ama na magdusa ang ating Panginoong Jesucristo. Una, it is God's plan. Ito po ay plano ng Diyos na pahintulutan ng ating Panginoon na magdusa sa krus ng Kalbaryo. Jesus' suffering was part of God's plan for humanities. At ito naman po ay may mga talatang batayan na ito ay natala sa iba't ibang aklat, kagaya po ng aklat ng Gawa, aklat ng Mateo, at sa aklat ng Lucas na ganito po ang mga nasulat. Sa Acts chapter 24 verse 27-28 ay ganito po ang sinabi. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon. Dahil dito mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati na si Haring Herodes at si Gobernador Pilato ay nagkaisang kalabanin ang inyong banal na lingkod na si Jesu Kristo na iyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa, natupad na ang inyong balak noon at ito'y nangyari ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. Yan po ang sabi, nangyari sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at kalooban. Sa aklat po ng Mateo chapter 26 verse 56 ay nagpapatunay din na ito ay part ng plano ng Diyos sa pagkadusa ng ating Panginoon na ganito po ang sinabi. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Ano po ang sabi? Matupad. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng propeta. So part po talaga sa plano ng Diyos ang suffering na dinaras po ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Lucas chapter 27 verse 37 ay nagpapatunay din ito ay plano ng Diyos. Ano po ang sabi? Sapagkat sinabi ko sa inyo na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat at ibinilang siya sa mga suwail sapagkat nauukol sa kanya ay maisakatuparan. So, para din po matupad
at maisakatuparan po ang pangyayaring ito, sapagkat ito nga po ay plano ng Diyos ayon po sa mga talatang batayan nating binasa sa Acts chapter 4 verse 27-28, sa Mateo 26 verse 56 at sa Lucas chapter 22 verse 37 na nagpapatunay na ito ay plano ng Diyos. Darako na po tayo sa pangalawang dahilan. It is God's love for humanity. Ito po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kung bakit pinahintulutan ng Diyos ng ating Panginoon ay mag-suffer sa krus ng Kalbaryo. This is act of God's love, offering forgiveness and their possibility to have eternal life to those who believe in Christ. Yung pong pag-ibig na ino-offer ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay may posibilidad na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sinumang maniniwala at mananampalataya kay Kristo. At iyan naman po ay sinusuportahan ng talata sa Bible na mababasa sa John 3:16 na ganito po ang sinabi. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pagpapatunay na ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay pinahintulutan ng Diyos na magdusa, sapagkat iniibig niya ang isang katauhan, at dahil po sa minamahal niya ay siya po ay nagbigay ng kanyang anak. Yan po ay nabasa natin sa John 3:16. At ang isa pang maganda rito, kapatid, kaibigan, at alam mo ba kapatid kaibigan, ang kagandahan nito ay hindi natin kailangang maging mabuti muna para lang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil alam naman natin kapatid kaibigan na ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang anak sa panahon na tayo'y mga makasalanan pa, na kung saan hindi tayo kaibig-ibig, daibigit, pero tayo ay inibig pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak sa sanglibutan. At ang talata, ang kung saan hindi tayo kaibig-ibig ay sinuportahan po ng talata sa Bible na mababasa naman natin sa Roma chapter 5 verse 8 na ganito po ang sinabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, yan po ang pagpapatunay na isa sa dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na ang Panginoon ay magdusa sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa pagmamahal niya sa isang katauhan, na yan po ay binasa natin na sa Roma chapter 5 verse 8 na bagamat hindi tayo kaibig-ibig, inibig pa rin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak sa sangkatauhan sa panahong tayo'y mga makasalanan pa.
Yan po yung pangalawang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos ng ating Panginoon si Kristo ay mag-suffer sa krus ng Kalbaryo. At ang pangatlo pong dahilan, God was been allowed Jesus to suffer as substitutionary atonement. Kapatid kaibigan, ano ba ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang atonement? Atonement, which means he take the punish for all sin upon himself. Therefore, God does not punish the believer. Sa theological terms, substitutionary atonement, yan po ang kahulugan noon na pangpalit bayad sa utang sa kasalanan ng tao. Siya po ang pinangpalit pangbayad na dapat ang kaparusahan ay sa atin. Datapot ito po ay naipasa sa ating Panginoon ang kasalanan ng kaparusahan ng kasalanan dapat tayo ang tumanggap. Kaya po ipinaalaw ng Diyos na ang Panginoon ay mag-suffer sa krus ng Kalbaryo para po maging pangbayad, pantubos sa kasalanan ng isang katauhan. At iyan naman po ay bilang pagpapatunay, ito po ay mababasa natin sa unang Pedro chapter 2 verse 24 na ganito po ang sinabi, na siya rin ang nagdala sa ating kasalanan. Ano daw pong sabi? Siya rin ang nagdala sa ating kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mabuhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanya sa mga sugat ay nagsigaling tayo. Dito po mga kapatid kaibigan, hindi lang po ang pagtubos sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang magbayad, ang Panginoon po ang nagbayad. Maliban pa po rito ay nagkaroon tayo ng kagalingan sa pagkapako niya sa krus. Ang sabi po ay mabuhay tayo sa katuwiran at dahil sa kanyang mga sugat nangagsigaling tayo. So hindi lang po ang kabayaran ng ating kasalanan ang naging kapakinabangan natin, at nagkaroon din po ng kapakinabangan ng ating pisikal na katawan sa pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. Tayo rin po ay nagkaroon at dumanas ng kagalingan. Sa 1 Peter chapter 3 verse 18 ay sinabi naman ang ganito, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit walang nagawang kasalanan, at minsan lang siya mamatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay namatay alang-alang sa ating makasalanan. Ano po ang sabi? Siya na walang kasalanan namatay para kanino? Sa atin na makasalanan, para po tayo mapatawad ng Diyos. Yan po ang sabi sa 1 Peter 3:18. Kapatid kaibigan, according to the scripture, sins can only be atoned for through the death of Christ. He suffered as substitute in the place of on behalf of fallen humanities. Siya po yung naging pangbayad. Ang kamatayan po ng ating Panginoon ay naging pangbayad. Siya po ay nagsakripisyo at naging
pampalit sa ating lugar para siyang sa ating pagkahulog sa kasalanan, para po siya ang magbayad sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Christ's death made it possible for men and women to be declared righteous based on their faith in Him. At iyan naman po ay may mga supporting verses na mababasa po sa Romans chapter 3, 24 hanggang 26, na ganito po ang sinabi: palibhasa'y inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Yun po ang sabi, siya po ang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, sa Kanyang dugo, upang maipakilala ang Kanyang katuwiran dahil sa hindi na pagpansin sa mga kasalanang nagawa ng nagdaang panahon, sa pagpapahinuhod ng Diyos, sa pagpapakilalay aking sinabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at ariing ganap na may pananampalataya kay Kristo. So sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay inaaring ganap sa kay Kristo. Sa pamamagitan po ni Kristo, tayo po inaaring ganap ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, kaibigan, na pag-aralan at natalakay natin ang tatlong kadahilanan kung bakit pinahintulutan ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesukristo na magdusa sa krus ng Kalbaryo. At ito'y ang mga sumusunod. Una, ito'y plano ng Diyos. Pangalawa, dahil ito sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pangatlo, pinahintulutan ng Diyos na magdusa ang ating Panginoon Jesus bilang pambayad sa kaparusahan na dapat ay para sa atin. Kapatid, kaibigan, bago ako tuluyang magtapos sa pagtalakay ng paksang ito, nais kong magbigay ng paalala sa bawat isa sa atin, particular sa inyong mga nanunood. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay nating mga tao, na ayaw niya na tayo'y mapahamak at tuluyang maparusahan sa impyerno. Kaya siya na rin ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang nag-iisang anak, na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang hinihiling lang sa atin ay sampalatayanan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng sinuman natatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. At maaari mo itong gawin sa isang maikling, sinserong panalangin na pagtanggap para pakinabangan mo at mapasa iyo ang magandang plano ng Diyos
sa buhay mo. Kung gusto mo na matanggap at mapasa iyo ang magandang plano ng Diyos, ako ay mananalangin ng pagtanggap. Kung gusto mo, sumabay ka sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw nanunood ng bidyong ito. Kung yan ang gusto mo, ako ay mananalangin, sumabay ka sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Kanya. Tayo ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo kasama ng kung sino mang nanunood ng video na ito na nagnanasa sa kanyang puso na tanggapin Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay upang magkaroon ng kaganapan ang magandang plano mo sa buhay niya, Panginoon, na ayaw mong sino man sa amin ay mapahamak at tuluyang mapunta sa impyerno dahil lamang sa hindi namin pagkilala at hindi pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Kapatid, ikaw na nanunood, sumabay ka sa maikling panalangin ng pagtanggap sa gabing ito. Ama, lumalapit ako sa iyo, tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Linisin mo, Ama, ako sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng kamalian, sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa aking buhay, Ama. Tulungan mo ako na magbagong buhay, Panginoon. Tulungan mo ako at samahan mo ako sa panibagong buhay na aking kakaharapin matapos kitang tanggapin sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa gabing ito sa paksang pinamagatan ko na How did God allow Jesus to suffer? Na yan po ay tinalakay natin kanina lamang at sinagot din natin at nagbigay tayo ng tatlong kadahilanan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na ang ating Panginoon ay magdusa sa krus ng Kalbaryo sapagkat ito ay plano ng Diyos dahil ito sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ang pangatlo ay pinahintulutan ng Diyos na magdusa ang Panginoong Hesus bilang pangbahid sa kaparusahan na dapat tayo ay tumanggap. Maraming salamat kapatid, hanggang sa muli sa susunod na linggo sa panibagong pag-upload ng panibagong topic. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa ating pansamantalang pamamahinga sa gabing ito upang bigyang daan kapahingan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.